Nako, Senator Dante Marcoleta, na-trap na naman ang Gatchalian Black. No? Na-trap na naman itong mga Maleta boys na to, itong mga nagpipiling Quorum 12 na to, na akala nila maghihiring si Senator Dante Marcoleta sa BRC ngayong Webes, no? Napaniwala sila na maghihiring si Senator Dante Marcoleta itong Webes, no? Dahil una na biktima nito si Lacson. No, pangalawa si Risa. 'Di ba? Bakit? Kung naniniwala talaga kayo na may gulo sa Senado may gulo daw sa Senado dahil pagsisimulan daw ng gulo itong 18 Marines. Wow, talaga ba? Ha? Maraming pulis, marami talaga magkakagulo. Ano to, pananako? 'Di ba? Ano to, ibig sabihin may papasok na isang grupo na hindi kayang pigilan ng pulis? Meron ba nun? Ha? Meron bang ganon? Imbento lang nila yan. Makikita nyo talaga, ha? Sari-sari talaga ang kanilang mga kwento para lang ito ilihis. Para lang hindi mapag-imbestiga ng mapapaniwala kayo eh. Kasi tugman-tugma sa kwento nila eh. Di ba? Mapapaniwala kayo na talagang merong kaguluhan para hindi matuloy itong hearing nila Senator Marcoleta. Hindi nila alam, pinakagat lang sila ni Senator Marcoleta sa kanyang trap na kunwari maghihiring. Sinabi na kanya di maghihiring eh, di ba? Ngayon, lumabas ang katotohanan na una nagsalita si Pinky. Alam niyo ba? Di ba sabi ko sa inyo, una nag-react doon, nagpa-interview si Lacson sa isang programa sa radyo. Ang sabi niya, kausap daw niya si Matibag kung saan, itong 18 Marines, pagsisimulan o matitrigger yung gulo sa loob at sa labas dahil sa 18 Marines. Sa madaling salita, pag nandun ang 18 Marines, threat sa Senado. Sa madaling salita, hindi pwedeng ipatawag etong mga pagkakataon na to. Bakit? Kasi si Senator Marcoleta mag-iimbestiga. Sila kaya Tano ang mag-iimbestiga ngayong Webes. Di ba? Kaya ayaw niyong ipatawag. Pero nung kayo, ipinatawag niyo, ano pinagkaiba nun? Di ba? Ano yung may threat ngayon sa isang araw? Wala na. Di ba? Kung talagang plano nila talaga kung manggugulo, di ba? Bakit ngayon lang? Kasi may investigasyon. Dinidelay nila hanggang sa makondisyon nila si Joel na lumipat. Di ba? Yan yun, hinihintay nila eh. Madelay-delay muna. Pag nagbago na utak ni Joel, doon natin yan mo, magbabago yan, mawawala threat, mag-iimbestiga, hindi naman iimbestiga yung 18 Marine. Maniwala kayo sa akin. Ganyan ang lalabas niyan. Di ba? Yung nagbago na isip. Tama. Dapat sinaway ni Pinky. Dapat sinaway ni Pinky na yung pumunta. Eto Pinky. Ito Di ba nakaraan ang stand mo nung ikaw ay Blue Ribbon Chairman? Ang stand mo, hindi mo ipapatawag yung mga yan kasi may kesyo, may partial report ka. Kesyo, siya sabi mo, walang kredibilidad tong 18 Marines, hindi ka panipaniwala siya sabi. Kesyo sinabi ni Juan Bull, may kaso daw itong mga to, parang gustong palitawin, wag ipatawag, di ba? Ang dami yung dahilan, di ba? Bakit ngayon pumapayag kayong ipatawag ni Erwin Tulfo to? Di ba? Bakit ba't pumapayag ka? Akala ko ba may paggalang ka sa Senado? Akala ko ba ginagalang niyo Senado? Akala ko ba kaya niyo gusto angkinin yung Senate President ulit, bawiin para iangat yung dignidad ng Senado? Dati sinabi mo nakakababa sa Senado, tatawagin mo pa itong mga to ngayon papatawag ka, papayag ka, tatawagin ni Erwin to sa 18 Marines. Akala ko ba walang dignidad to? Ba't ipapatawag nyo? Nag-iba na naman ang stand mo. Nag-iba na naman ang stand nyo. Nag-iba na naman ang ihip ng hangin nyo. Di ba? Yan ang hirap sa kanila. Pasuray-suray yung kanilang sinasabi. Ibig sabihin, hindi sila sigurado sa kanilang plano. Kasi hindi sigurado Una-una yung Quorum 12, hindi sila sigurado. Diba? Una, si Gatchalian acting lang. Ngayon kalaunan lumipas na ng dalawang oras isang oras bigla na naging Senate President. Diba? Hindi sila sigurado Ngayon gusto nila maging 13. Bakit gusto kayo maging 13? Kasi hindi sila sigurado sa 12 Alam nila labag yung 12 quorum Kaya gusto nila maging 13. Kaya inaabangan nila isa sa mga Senado, maburyo, lumipat sa kanila, matakot. Di ba? Ganyan po laban ng mga to, politika. Pinaglalaroan po damdamin ng mga Pilipino, na sambayan ng Pilipino. Yan po ang laro na ngayon yan. Huwag lang matuklasan yung mga flood control issue. Dapat to, ikulong tong mga to matapos to, matuklasan talaga to. Matuklasan to, itong 18 Marines talaga, pati yung 14 Marines sa lalabas. Dapat ikulong tong mga to, accessories to sa pagtatago ng katotohanan painggan nyo diyan pakinggan nyo si Virus. Control probe ng grupo ni Senators Alan Peter Cayetano at Rodante Marcoleta noong isang linggo. Pero no-show sila sa hearing ng Blue Ribbon Committee ni Senador Erwin Tulfo nitong Lunes. Sa memo ng Billionaire News Channel, iginiit ni Senator Risa Hontiveros. Ito, legit to, Billionaire News to. Na hindi pa sila tapos sa Maleta Boys.
Definitely, iimbitahin po sila ulit, Willard, kapag fully constituted na ang Blue Ribbon Committee. Wow, talaga lang ha. Tamo, iba na naman ang isang nilista nila. Nakaraan, ipapatawag, okay na. Ngayon, fully constituted dapat. O ngayon, iimbitahan nila. O Pinky, ba't di mo sinasaway si Risa? Kagrupo mo to ngayon ha. Ba't di mo sinasaway? Ha? Akala ko ba pupunta yung Senado dyan, bababa dididad? Eh bakit ito gusto imbitahan? Sasabihin mo, iba naman ikaw, iba si Risa. So sa madaling salita, ganun pa rin yung katwiran na kung saan pag pinatawag ang 18 Marines, hindi naman totoo. Sabi, di ba hindi kayo naniniwala na totoo 18 Marines? Sinasabi nila yun eh. Hindi totoo eh. Hindi pala totoo pag papatawag nyo. Di ba? Sige nga. O kunwari lang kayo, papatawag nyo, drama nyo lang. Dahil nagdrama na nga kayo ngayon kasi siya sabi nyo may threat na sa Senado. Wala naman threat eh. May threat ba? Sino susugod dyan? Imagine ha, imagine. Ilan ang pulis na nakatalaga dyan? Kulang-kulang 1,000 mahigit. Ha? Sa tingin mo may susugod dyan ng mga 4 na armado? Ha? Sa tingin mo? Ha, sige nga. Ibig sabihin, mahahalal na rin yung mga miyembro mula sa Minoria sa Blue Ribbon Committee. At Meron daw sa loob, sabi may mga vlogger daw meron daw sa loob na inside job. Meron pala eh, bakit hindi pa sniffing dog yung kung may mga armas ba yon o hindi. 'Di ba? I-search mo yung Senado kung may mga armas doon sa loob na parang magkukos ng gulo. 'Di ba? definitely, iimbitahin po sila ulit. And by that time, I hope uunlakan na nila yung imbitasyon. Hindi tulad nung nagmi-meeting kami sa Blue Ribbon Committee nung nakaraang araw, andun lamang po sila sa taas, nagpe-press con pa. At Ba't di mo pinasumpina? Akala ko may papasumpina mo. Ba't ayaw nyo? Kasi hindi naman talaga hearing. Kung consultative meeting lang daw ata. Ang daming dahilan ng mga to eh. Yung kanilang problema, ipinapasa doon sa mga 18 Marines. Para hindi mag-iimbestiga. Nandun nga yung 18 Marines eh, kaya nga pumunta, handa yun eh. Kaso nga lang, sa ginagawa nyo kasi, hindi kayo handa, hindi kayo kumpleto. Nalilito nga kayo kung ano gagawin nyo eh. Biglang consultative meeting eh. At yung pupunta yung tao, pupunta yung mga yon, at lalo nasasangkot si Erwin dyan sa mali-maleta. O ito, paano kung totoo pala na si Erwin talaga sangkot? Sa tingin mo, mapapapunta mo ako. Halimbawa ako mismo nakakita halimbawa nagbibigay ng pera si Erwin. Halimbawa lang nakita ko nagbibigay ng pera. Tapos makikita ko yung magliliti sa akin, magtatanong sa akin yung taong nakita ko na binibigyan ng pera. Sa tingin mo pupunta ako? Bali wala, pagpupunta ako. Di ho ba? Tama, mali ho. ilang beses silang inimbita ni Chairman Erwin na bumaba at lumahok sa aming meeting, di nila pinaunlakan. Well, pag komite na kaming fully constituted, inisyuhan sila ng imbitasyon, obligado po silang dumalo. Otherwise, mapipilitan pa ba kaming isabina sila? Oh, sige, sabihin nyo. Yun naman ang gusto nyo eh. Kunwari pa kayo na gusto ipatawag. Ito si Virus, pwedeng gusto niya talaga ipatawag yan. Gusto niya talaga ipatawag yan kasi pinklawan yan. Gusto niya talaga yan. Lumalaro lang yan sa politika, lumalaro lang yan sa sitwasyon ngayon. Sabi niya nila, nagmamasid lang yan mga yan eh. Diba? Pero yung mga nagtatakip talaga yan, sila One Ball, si Pinky, ayaw nila ipatawag yan. Lalo na may mga talaga nabigyan ng maleta, ayaw nila ipatawag yan. Naglolokohan nga lang sila lahat dyan sa quorum 12 nila. Tapos show cause order pa para paarestuhin pa sila. Sana hindi na. Kasi importante sa komite marinig sa full hearing na ang kanilang testimonya. Para naman kay House Prosecution Panel spokesperson Sia Alonto Adyong na nakapanayam din ng memo, ang totoong misyon ng Maleta Boys ay ilihis ang atensyon ng publiko sa impeachment trial ni VP Sara. Ay, mali ka dyan, sir. Para daw, atensyon ng 18 Marines, ilihis yung, sir, mali ka dyan, sir. Wala pa mang impeachment, sir, lumabas na yung mga yan eh. Wala pa mainit na usapan sa impeachment, sir eh. Lumabas na yung mga yan eh. Pinipilit na nila alos araw-araw, di ba, nagpo-post si Mike Defensor sa kasi Baligod eh. Saka, nasa linggo-linggo, nasa net 25 si Seton Marcoleta eh. Talagang sinasabi niya, 18 Marines dapat imbestigahan eh. Inaway na nga niya si Pinky, di ba, natatandaan mo? Hindi siguro nakikinig ng balita to. Hindi nakikinig ng balita to, nakikibalita. Iba kasi sir, nakikibalita ka lang, nakikichismis ka lang, nakikinig ka ng balita. Akala niya, etong 18 Marines, panghad lang sa impeachment ni Sara. Ano ka? Si Gatchal yan nagsabi ngayon eh.
kailangan ng 16 senador na boto para si Sara ma-impeach. O sige nga, simulan mo, may 16 ba? Hindi nga sila makabuo ng 13 quorum eh. Pinipilit nila maging 12 quorum eh. Bubuo pa sila 16? Sige nga. Sa tingin mo, may 16? Ano sasabi niyo para madali yung impeachment ni Sara? Nauna yung 18 Maris na nagkagulo. Di ho ba? Oo, nauna si Sara na impeach. Pero yung kalagitnaan na basura yung kay Sara, dumating yung 18 Maris na tatandaan nyo. Araw-araw si Baligod nagpo-post na tungkol sa 18 Maris. Si Mike, defensor, nagpapa-interview. Nagkasama pa nga 18 Maris minsan eh. Di ba? Si Marcoleta, linggo-linggo sa Net 25 na talagang gusto niya imbita ng 18 Maris. Sasabihin mo sa impeachment, nanggugulo lang ang 18 Maris. Mali ka. Di ba? Mali ka. O, talagang 9 months, isipin mo, 9 months, hindi nag-imbisiga si Pinky, ngayon lang, sasabihin mo nanggugulo 18 Marines. Antindi neto, no? Antindi neto, no? Paniwalain yung taong bayan. Buti na lang nandito tayo, natuto ka ngayon. Very obvious talaga sa akin yon. Sila Sa'yo obvious yun. Kasi, yung ang iniisip mo, puro impeachment lang siguro. mismo naman talaga yung nagsasabi na they're really known to be a supporter of the Vice President. Pero ang tanong ko sa kanila, sino ba ang Senate President nyo? Sinasabi nyo hindi si Alan Peter ang Senate President, pero sino ba ang Senate President nyo? Kasi ang ineleksyon nyo lang naman dyan, pro tempore, Majority Leader, Secretary of the Senate, tsaka bagong Sergeant at Arms. Wala naman kayong ineleksyon na Senate President, Alam nyo kung bakit wala? Kasi alam nyo rin na bawal talaga sa konstitusyon yan. Na maglagay kayo ng Senate President nyo na wala kayong 13. Grabe, no? Hindi, alam mo ito sabi ko sa inyo, ang nakakagets na mga sitwasyon, ang nakakagets, parang ganito, nanay, tatay, nakikinig ka ngayon, di ba? Kayo, nagigets nyo yung sitwasyon nyo, yung kung ano nangyayari. Ang hindi nakakagets, yung nakikibalita lang, yung paputol-putol yung balita, hindi nakikinig. O yung gusto na niya pakinggan, yung kampo ng kabila. Ako pinapainggan ko, kampo ng Duterte, kampo ng Risa, kampo ng Trillanes, kampo ng lahat, pinapakinggan ko eh. Pati mga vlogger, yung mga vlogger na kalaban, kakampi, pinapakinggan ko eh. Hinihimay-himay ko eh. Kaya alam mo yung sitwasyon. Etong mga to, hindi nila pinapakinggan. Ang pinakikinggan lang nila, yung kanilang panig. Kaya pag hindi nila mahugisan kung ano yung nangyayari. Kaya akala nila ang tama lagi yung kanilang panig lang. 'Di ba? Ganun parang ganito. Nanood ka ng isang pelikula, halimbawa, nanood ka ng isang pelikula. Subukan mo manood ng pelikula sa sinihan, tapos 5 beses ka lumabas. Lumabas ka muna, nang wala ka 15 minutes na bumili kang popcorn, pumila ka muna. Tapos pasok ka ulit, manood ka ulit. Tapos, labas ka ulit para bumili ng pagkain ulit, pasok ka ulit. Tignan mo, hindi mo maintindihan ng takbo ng palabas na pinapanood mo. Tapos uhusgahan mo, ay, ba't ganyan yan? Baka batukan ka ng katabi mo, sabihin sa'yo, palabas-labas ka kasi, kaya hindi mo maintindihan yung palabas eh. Diba? Kaya nga sabi ng magulang minsan sa anak, doon sa yung apo eh. Pag nanonood siya ng drama, naalala ko yung lola ko dati, pag nanonood ng drama, alam mo yung mga tele sa tanghali, di ba? Pag may mga teleserye sa mga tanghali, nanonood yung lola ko pag maingay ka, talagang hambalusing ka ng hanger eh. Ang ingay mo, wala ko naiintindihan sa mga pinapanood ko. Hindi siya makasunod sa pinapanood niya eh. Diba? Ano ibig kong sabihin mga kababayan? Kailangan nakatuto ka lagi sa balita. Kailangan kung talagang gusto mo magkomento ng buong-buo, kailangan nakatuto ka sa balita para alam mo kung ano nangyayari. Kung tatulad na isang kongresista kanina, sabi niya yung 18 months daw hadlang para sa impeachment. Hindi nanonood ng balita siguro eh. Di ba? Paputol-putol yung panood niya eh. Okay, nakikichismis sa akin, dumarating sa kanya. Iba kasi yung napanood mo talaga sa sinabi lang sa'yo. Di ba? Yun yung sinasabi ko sa inyo, iba na. Kahit yung pelikula mo, maganda, pag naputol-putol mo yung pinanood, iba dating sa'yo. Nagets nyo ako? Yan, kaya sa mga nakakaintindi lang na itong mga pinapakita ko sa inyo, yung araw-araw na nanonood ng balita. Oras-oras nakikinig, napapakinggan sa iba't ibang social media ang balita. Kaya alam kung ano mga duktong-duktong na balita. Katulad niyan, di ba? Yung si Gatchalian, di ba? Hindi nila alam kasi yan eh. Ang akala nila, yun lang yung gusto nilang palitawin na nanloloko 18 Marines, tapos yung quorum ng 12 kasi naaprobahan, okay na, porque nandiyan si Gatchalian, mali.
Hindi niyo napanood si Marcoleta, hindi niyo napanood yung mga palabas sa news na ano talaga nangyari. Kaya ligaw na ligaw kayo. Yeah? Hindi ko naman sinabi manood kayo araw-araw kasi malamang may trabaho kayo, busy rin kayo. Pero huwag na kayo magkomento ng mali. Kasi makakapagpaligaw sa inyo yung tao. Kasi ganoon sila eh. Kung hindi mo alam yung pelikula, kung hindi mo alam yung palabas na napanood mo na putol-putol, huwag ka na magkomento. Panoorin mo ng buo para saka magkomento. Kasi alam nyo naman, at inaamin nyo naman yan, itong nakaraang araw lang, dahil siguro na himasmasan na kayo, siguro nakapag-seminar na itong si Senator Gatchalian, si Ping Lacson, at si Tulfo at si Risa Ontiveros, na nakalagay talaga sa konstitusyon na ang Senate President shall be elected by a majority of all members of the Senate. All, lahat. 24. Hindi sinasabing majority lamang na kung sinong present ng araw na yun. All, kahit na yung mga absent. Sige nga, tumindig ka nga. Sino sa inyo tumindig dyan sa Senado ngayon para magsabi yung quorum nyo totoo? Wala, puro post lang sa social media. Maiksi ang sinasabi. Sige nga, tumindig nga kayo. Sabihin nyo, yung quorum na yan, pwede. So kahit wala si Senator De La Rosa, wala si Senator Jinggoy dahil kinulong naman nila. All pa rin. Dahil hindi naman ho sila natanggal sa posisyon, at hindi naman ho sila pwera buyag. Hindi naman ho sila patay. Kasi ang nakalagay lang naman po ay may vacancy lamang kung sila ay patay o kaya tanggal sila, hindi po ba? O kaya permanently, di ba? Permanently. Inalis sila dyan sa tungkulin nila by circumstances na yung wala naman silang control, hindi ba? So, tingnan nyo yung konstitusyon. Ang vacancy lamang ay kung patay o kaya ay permanently, no? Na nawala. Ba, nawala sa sarili. Nabuang. Ba, senador, nawala sa sarili. Hindi niya na alam yung ginagawa niya. Nagsasalita mag-isa. Yan, pwede yan. Pwede yung maging 23 na lang yung senador. At ang maging 12, majority ang 12. Yan, di ba? Isang araw, si Erwin, nagsasalita mag-isa, sinugod sa ospital, hindi na sobrang paranoid nila sa maleta, yan pwede mangyari yon. Pero halimbawa, malusog naman yung senador, wala naman sa ibang bansa. Ba't mo ikukorum yung 12? Pag dito may kumampi, na ang quorum ay 12, isa lang ibig sabihin nun. Ibig sabihin nun, kasangkot siya sa pagbaluktot ng katwiran. Kasi niya, binabaluktot ang katwiran, wag lang lumabas ang katotohanan. Hindi mo niya papansin. Sabi ko sa inyo, manood lagi kayo para madaman nyo kung ano yung pitatakpan. Sabi nila, ba't naman pagtatakpan nila yung flood control? Iniimbestigahan niya ng Marcos. Talaga, iniimbestigahan niya? Kung iniimbestigahan niya, ba't niya pinabayaan si Pinky na siyam na buwan, hindi nag-imbestiga? Di ba? Hindi kasi kayo nanonood. Yan sasabi ko sa inyo kanina. Lagi kayo dapat nakasubaybay sa iba't ibang news. Manonood kayo para alam nyo yung kwento ng... Kasi ito isang kwento to eh. Isang malawak na kwento to, walang katapusan. Ang bida rito, sambayan ng Pilipino. Suspended siya, di ba? Permanently, di ba? Yun. Bakit permanently suspended ba si Senator Jinggoy Estrada dahil nandun siya sa jail? In fact, yung mga staff nila ay sumusweldo pa rin sa Senado. Kagaya nung kay Senator De Lima nung nakakulungan siya noon. Hindi ba yung mga staff niya may mga sweldo din? 6 na taon. Ibig sabihin yung opisina nila ay nandyan. Kaya kasama sila sa bilang. Yan ang konstitusyon. You cannot elect, hindi ka pwedeng bumoto ng Senate President. Aba, friends na nila si Chis Escudero, kasi nag-12-12 eh. That's ganyan. Lumabas ang tuloy na kulay na cheese na yan. Yan sabi ko sa inyo, di ba? Si Senator Marcoleta, pinainan niya yan. O di lumabas ang totoo. O ngayon, may bago na naman pa. Alam mo, si Senator Marcoleta, puro pain ang inaano sa inyo, hindi nyo napapansin. Puro patibong, puro trap ang inahain sa kanila. Para tamo ngayon, na-trap na naman sila, yung Gatchalian Black. Nasasabing may hearing sa Senate wala palang hearing. Anong ginawa nila? Nag-lockdown kuno. May banta kuno. Tapos siya sabi
gusto ipatawag pero hindi naman. O hindi naman ba siyang tunay na kulay nila talaga ayaw nila ipatawag ang 18 Marines? Ay, ba? Ganun yun. Sabihin nila, binayaran 5 milyon. Paniwalang-paniwala yung mga audience. Paniwalang-paniwala yung ibang mga tao. Binayaran pala kayo ng 5 milyon, ha? 5 milyon na para kapani-paniwala. Ayaw, di pwedeng 10 milyon. Dapat 5 milyon na para kapani-paniwala sila. Tanongin mo sino nagbayad. Biro mo 18 Marines times 5. Ilan? Sinong pera magbabayad nun ng ganun kalaki? Lahat na lang kayo binayaran eh. Binayaran lahat ng rally. Binayaran lahat. Lahat yan binayaran. Mula ng 2022, binayaran, nagbabayad lahat. Ano yan? Walang katapusan yung pera? Bakit? Ano yung budget? Nakino ba yung budget? Nasa mga Duterte ba ang budget? Nakalamay defensor ba? Ano yan? Walang katapusan yung pera? Di ba? Paniniwala nila, di ba nakaraan yung iba't ibang reliyon binayaran. Nag-rally sa Luneta, may higit 2 milyon, binayaran daw. Sa kukuha na pambayad ng ganun kalaki? Ito mga to hindi nag-iisip na eh. Di ba? Yan sabi ko sa inyo, hindi kasi kayo nanonood ng buo. Di ba? Kung baga sa Biblia, hindi mo binabasa ng buo. Namimili ka lang doon na kung gusto mong quotes, gagamitin mo yung quotes mo. Hindi naman para sa yung quotes na yun. Hindi, totoo yun. Hindi para sa kanya yun. Di ba? Hindi para sa kanya yung quotes na sa Biblia. May pinaglalaanan nun na para sa panahon ngayon at para din sa panahon noon. Hindi mo pwedeng gamitin yun kasi hula yun ng Biblia. Maganda, basahin mo ng buo para maintindihan mo kung para kanino yung binabasa mo. Diba? Totoo yan, sasabi ko sa inyo. Yeah. Where the problem started. Yung yung Constitution will not allow them to vote for a new Senate President. So, ang ginawa nila ni Gatchalian ay declared all positions vacant. O, tama ba yan ginawa nila? Declare nyo yan all positions vacant, pati Senate President, dineclare nyo vacant yung position ni Alan Peter Cayetano. 12 lang kayo. Tapos, nag-election kayo ng pro tempore nyo, si Gatchalian, ginawa nyo acting president. Ano yan? Acting jowa? Pwede pala acting. Kung pwede lang pala acting, pag nasa... Dito naman tayo kay Harry Roque. Tapos na yan. Hello! Napakagandang araw po nitong araw na... Ito pinag-usapan dito. Pinarinig ko lang sa inyo yung kay Guanzo na para malaman nyo ha. Kasi dito po, hindi dito kung saan basta makapakinig lang okay na. Hindi ako papayag. Ang gusto ko po, may malalamin kayo yung malalim na nangyayari sa itaas. Kung ano nangyayari. Di ba? Dito po kay Harry Roque, yung binasura ng SC, yung petisyon, yung paboran ang Quorum 12. Yeah. Ito, di ba ho? Bagamat gabi na dyan sa Pilipinas, sa amin, hapon pa lamang, napakaganda pong balita. Binasura po ng kataas-taasang hukuman ang petisyon na isang guro sa ngalan ng Malacanang Senate na ideklara na lehitimong Tiya Mac, may guro, bakit yung guro lang nagdulog sa SC? Ang dami nyo dyan, nagsasabi, ngak-ngak na hindi totoo, na totoo ang third quorum lang. Bakit yung teacher pa lumapit sa SC, hindi kayo? Bakit hindi kayo lumapit? Kayo ang dami nyo dyan, Senado, ang dami nyo sa sahor, na sabi nyo, tama Gatchalian Black. Kung tama pala, ba't di kayo dumulog sa CS? Sa SC pala, sa Supreme Court. Kayo mismo magkonsulta doon, ba't ayaw nyo? Bakit pinabayaan nyo yung teacher na yon? O ano nangyari sa teacher na yon? Nabasura yung kanyang petisyon. O, kasi alam nila mababasura din sila, mapapaya sila eh. O, try nyo. O, Gatchalian, magpetisyon ka dyan sa SC. Sabihin mo mali yung sinasabi mo. Mali yung sinasabi nilang Marcoleta, tama kayo. O, tama, ibabasura din yan. Di ba mo, otak to mga to, gumagamit pa siguro ginamit pala niya yung isang tao na yon testing kung talagang uubra sa SC. Hindi mo binasura. Oh. Senate pro tempore acting Senate President, itong si Gatchalian at ang mga kasama niya sa BBM 11+1. Ibinasura po yung petisyon na humihingi na ideklara na legal na Senate President, acting Senate President at Senate pro tempore si Gatchalian at ang kanyang mga kasama na si Erich Sylvester, the American law bender, bilang di umano ay
chairperson ng Committee on Blue Ribbon na tinatawag nating Red Ribbon. Napakagandang balita po ito. Dahil bagamat humingi sila ng basbas sa Korte Suprema na sila ang legal na liderato ng Senado, ibinasura ng Korte Suprema. At dahil ibinasura ng Korte Suprema yung ganyang petisyon, walang basbas na legal ang Malacanang Senate at walang basbas na legal na acting Senate President at Speaker pro tempore itong si Gatchalian at ang kanyang mga kasama. Totoo po. Ang dahilan ay dahil no standing yung petitioner. Pero wag po kayong magkakamali. Nung kami po ay naghain ng petisyon para ibasura yung impeachment complaint laban kay dating Chief Justice Hilarion Davide, wala rin po kaming personalidad noon. Dahil hindi naman kami yung ini-impeach. Okay? Kami mga concerned citizens lamang. Pero anong sabi ng Korte Suprema? Sa kauna-unahang pagkakataon, kaso ko po yan, Francisco versus House of Representatives. Ang sabi nila, kaming mga ordinaryong mamamayan, merong citizen standing para magdemanda kapag merong labag sa saligang batas o kahit para sa mga gawain na kahit anong sangay ng gobyerno na labag sa saligang batas. At dahil kami ay kinilala na merong citizen standing, rinisolba ang aming petition at sinabi mali ang ginawa ng Kamara de Representante dahil yung pangalawang impeachment labang kay Hilarion Davide na pinamunuan nitong Gibo Maltese citizen Teodoro ay labag sa saligang batas dahil ito'y hinain sa loob ng 1 taon na pinagbabawal. Dahil alam naman natin na sa 1 taon, ang isang impeachable official ay pwede lang magkaroon ng impeachment complaint once, not twice. So, anong pagkakaiba nung panahon na kami ay nagdemanda bilang ordinaryong mamamayan at itong school teacher na nagdemanda para kilalanin na legal sila Malacanang Senate? Wala po. Sa totoo lang, kung gustong iresolba yan ng Korte Suprema, dapat na resolba yan dahil kami, nung panahon ni Hilarion Davide, wala naman kaming pakialam dyan sa impeachment ni Hilarion Davide. Hindi naman kami ang ini-impeach. Hindi naman kami mambabatas na mayroong personalidad para magdemanda kung nalalabag ang saligang batas. Ibig sabihin, talagang ayaw maghimasok ng Korte Suprema dun sa issue na dinulog sa kanila. Bakit? Kasi nga, sa tingin nila, walang dapat babago sa Senado. Tama yan. Alam mo kasi, magkakagulo kasi, pero kung tutusin talaga dapat magseta ang Supreme Court dito kung sino tama at mali, para di magkagulo. Oo. Para hindi maging baya. Pero bagay, baka iniisip ko sila, baka maging baya sila eh. Pero kung nasa batas naman, nasa konstitusyon naman eh, na, kasi itong Abilino versus Cuenco, pinagbabatayan nila na kulang ang Senado. Nasa ibang bansa nga eh. Ito naman, gusto nilang ipilit na Abilino versus Cuenco rin to. Ito nangyari ngayon kasi nasa piitan si Jinggoy, wala si Bato. Hindi mo po pwede maging Abilino Cuenco to kasi nga, unang-una talaga, 24 pa rin sila. Hindi naman patay yung isa. Nandito pa rin sa Pilipinas, sa jurisdiction natin. Yun nila isipin mo eh. Diba? Ewan ko bakit hindi sasayta ang Supreme Court. Dapat magsayta sila eh, kung ano yung tama at mali eh. Para hindi magkagulo yung tao eh. Kasi ito lang yung totoong batas eh. Diba? Nasusulat sa batas eh, sa saligang batas lahat eh. Na tama ginawa ni Cayetano eh. Na, at mali sila one bull school bukol maleta boys eh. Ang halal ng 13 senador na sang-ayon sa ating saligang batas, ang boto na kinakailangan ng kahit sinong nagdanais na maging Senate President ay 13. At sa ngayon, 13, iisa lang ang nakakuha ng 13 boto. At yan si Alan Peter Cayetano. So nang dinismiss ng hukuman itong petisyon na bigyan ng basbas sila Sherwin Gatchalian na legal na opisyalis ng Senado, ayaw paghimasukan ng Korte Suprema ang status quo dahil ang status quo si Alan Peter Cayetano lamang ang Senate President. Paano naman yung dulog nitong teacher neto na kilalanin si Eric Sylvester, the American, the law bender, bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee na tinatawag na Red Ribbon Committee sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ayaw rin paghimasukan ng hukuman. Kasi malinaw naman sa saligang batas
na a quorum shall be majority of members of each house. So bago magkaroon ng mga bagong chairpersons ng mga committee, kinakailangan may quorum. Ano ang quorum? Ang quorum, ayon sa lengguwahe, napakadinaw na lengguwahe ng ating saligang batas, majority. Anong majority? 12 plus 1, 13. So ito yung sinasabi natin na kapag ang Korte Suprema ay nag-dismiss ng kaso for whatever reason, ini-institutionalize niya, gina-justify niya ang status quo. Ibig sabihin, nananatiling Senate President si Alan Peter Cayetano, nananatiling chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Hindi niyo pa mapansin, paulit-ulit na nangyayari ngayon. Iba, paulit-ulit yung nangyayari na ayaw nila talagang, tama, kung hindi dahil kay Marcoleta at kay Cayetano, hindi na imbitahan na natawag yung 18 Maris sa Senado. Gumawa pa si Senator Marcoleta ng paraan na 3 araw silang hindi pumasok. Kasi pag pumasok sila, mabubuo yung quorum nilang mga loko eh. Mapapalitan ng Senate President, hindi naman mapapatawag yung 18 Marines. Tignan nyo talaga, kala Marcoleta Cayetano na napatawag 18 Maris, ang dami nilang dahilan ba't hindi nila papapatawag. Iba't iba, mapapaniwala ka talaga eh. O tulad ngayon, napapaniwala kayo, sabi nila, nandun na nga sa taas, ini-interview yung 18 Maris, hindi pa, ayaw nilang bumaba rito, ayaw nilang, para lumalabas, ayaw ng 18 Maris na dumalo dun sa committee-committeehan ni Erwin. Di ba? Parang yun ang lumalabas. Ang dami nilang dahilan eh. Di ba? Si Marcoleta nga napatawag yan eh. Di ba? Yan ang pinakadahilan nila. Ayaw yung mga dahilan nila. Ayaw talaga na ipaupuin yung 18 Maris sa Senado. Sabihin nyo na, aminin nyo na. Gano'n lang kasimple yan eh. Di ba? Gano'n lang yan. Bakit? O sige. O kaya nung susunod na committee nyo, bakit lumindol pa rin? May aftershock pa rin, kaya hindi kayo nagkukumite. Kailan susunod ng hearing nyo sa Blue Ribbon, kayo, Risa? Sige, paniwalaan namin, pansamantalang paniniwalaan namin yung Blue Ribbon nyo ni Erwin. Kailan kayo magpapatawag ulit? Sige nga. Di ba? Ayaw nga ipatawag ni Pinky, ipapatawag nyo ngayon. Hindi kami naniniwala ipapatawag nyo yan. Huwag nyo kami nilangin. Si Pia Cayetano at nananatiling chairperson ng subcommittee on the flood control scam, si Senator Rodante Marcoleta. Pahiya ang Senate ng Malacanang. Bagamat, sasabihin nila, ang rasyo na si Dandy, walang standing. Bagamat, totoo yan, na-dismiss because of no standing, ang epekto, it will justify the status quo. At ang status quo ay Alan Peter Cayetano and the majority of 13 na kinabilangan ni Senator Bato de la Rosa. Yan po ang epekto kapag hindi binigyan ng due course ang isang petisyon ng Korte Suprema. It legitimizes the status quo at ang status quo, si Alan Peter Cayetano ang Senate President, si Pia ang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee at si Senator Marcoleta ang chairperson ng Subcommittee on the Flood Control Scam. Ano na ngayon ang mangyayari kay Gatchalian? Mag-ingat ka, Gatchalian, dahil ikaw, hindi ka abogado, di mo alam kung anong sinasabi talaga ng batas at ng saligang. Malamang dalawa ginagawa ni Gatchalian eh. Nagre-research siya, nagtatanong siya. Iba kasi po yung ganito eh. Iba yung ganito eh. O sige, parang construction worker alin tulad ko Ikaw, yung isang construction worker, 30 years na nagko-construction, ang galing-galing na. Kahit di siya magtanong, alam niya na gagawin. Alam niya, di ba yung pagpalitada? Alam niya, naghahalo ng ganun simento. Bilib na bilib ako dun eh. Iniitsa lang yung yung palitada, ang bilis eh. Samantala, pag ginawa ko, ginanon ko sa pader, nalalaglag yung simento eh. Sa kanila, hindi eh. Ginaganon po sa, pag pinitik sa pader, talagang kumakapit yung simento eh. May sikreto sila, may pulsuhan eh. Alam na alam eh. Tapos, yung isa naman, ngayon lang natuto, magaling din. Pero, mas maraming alam yun dati na construction worker. Bakit? Kasi hindi lang nag-aral yun. Kusa niya na pag-aralan lahat sa mahabang panahon. Paano masasabi ngayon bilang isang senador na ngayon ka lang nagre-research at si Senator Marcoleta matagal na nagawa yan? Kaya nga nasabi ni Senator Marcoleta, wala kayong legal background. Aminin niyo totoo. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Kung baga sa construction worker,
wala kang experience na matagal. Ikaw, ngayon ka na nagpalitada, marami ka pang dapat malaman kumpara sa akin na ako'y 30 years na ako nagpapalitada. Gets nyo ako? Ganun lang yun. Batas. Pag ikaw pumirma sa kahit anong cheque, that is usurpation of authority. At kapag yan ay kinilalang pirma mo ng bangko, that is malversation of public funds. Totoo yan. Pag hindi ka pipirma, ha, yung bangko pwedeng kasuhan dapat yan eh. Hindi ko alam kung pwedeng kasuhan yung bangko ha. Pipirma ka sa pasahod ng hindi ka naman Senate President. Pag yan napatunayan talagang nagbabaan lahat ng kautusan na hindi pwede quorum 12, mapapawalang bisa lahat yan, mapapahamak lahat ng pinasahod mo sa pirma mo. Ang authorized signatory lamang dyan sa Senado ay ang Senate President at ay walang iba kundi si Alan Peter Cayetano. Tama. Hindi mo maitatanggi na kinikilala nyo pa rin si Alan Peter Cayetano. No. Dahil hindi ka naman nila hinalal bilang Senate President. Bakit? Kasi wala silang 13 boto. Tama ang ginagawa nyo na humahanap kayo ngayon ng isang boto para magkaroon kayo ng 30 na boto. O, di ba? Kumbaga lumalabas dito, ba't kayo naghahanap ng 13 pa? Kung talagang tapat na ang 12, ba't kayo naghahanap ng 13 pa? Sige nga. Hanggang wala kang 30 na boto, huwag kang pipirma sa kahit anong cheque, malversation of public funds yan, at usurpation of authority. Alam mo yan. Kaya nga, hindi nyo dineklarang Senate President si Gatchalian. Dahil alam nyo, walang legal na basihan. Katawa-tawa naman kayo, mga mambabatas kayo, hindi nyo maintindihan ang napakasimpleng lengguwahe na ang Senate President hahalal ng majority ng lahat ng miyembro. Ibig sabihin, 24. Magbabago lang yan kung merong namatay doon sa mga senador. Okay, maraming salamat po sa inyo. Ganito lang po tayo. Nalaman na natin ang katotohanan dito sa ating talakayan, no? Na natrap na naman ang Gatchalian Black ni Senator Marcoleta, no? Nakakala nila may hearing ngayon. Hindi lumabas nila totoo na kung sino may ayaw, no? Hindi lumabas nila totoo nilang kulay. Okay, maraming salamat. Isang talakayan na naman ng punong-puno ng komentaryum na punong-puno ng karunungan at kaalaman. Isang talakayan na napaka makabuluhan, no? Ingat lagi kayo. Paalam sa inyo. Paalam po sa inyong lahat.